Nauwi naman sa pagtatalo ng kapitan ng barangay sa Santa Cruz, Maynila at presidente ng Pasang Mazda ang clearing operation na ikinasa ng Manila Traffic Parking Bureau. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, kasi talagang ikinasay ang clearing operation na yan dahil sa sumbong ng Barangay 220, dahil sa napansing napakaraming mali dun sa Severino Reyes Street na kanyang nasasakupan. Yung pagdeterminal ng mga jeep, yung mga private vehicles na ginagawa nilang private parking lot, yung mga sidewalk. At dahil sa dami na rin ng reklamo ng mga residente ng Barangay 220 ay nagsumbong na sila sa Manila Traffic and Parking Bureau. At ikinasa na nga kaninang umaga dapat ang clearing operation. Kaya lang dumating si Obet Martinez, yung presidente ng Pasang Mazda. At pinagtatanggol niya yung pagdeterminal ng jeep. Sa katwiran na wala naman din talagang malapit na bakanting lote na pwede mag-terminal yung mga jeep at mahihirapan naman din nga talaga yung mga pasahero. Kaya lang, dahil yung problema na yan, sumikip naman yung Severino Reyes Street at yung mga pribadong sasakyan, halimbawa yung mga bombero na hihirapang tumaan sa secondary road na yan dahil sa pagterminal ng jeep. So humarap din yung barangay ng 220 sa Pasang Mazda. At doon na sila nagtalo na kesyo kahit anong pagbalik sa rin ng problema na sinasabing may kasunduan kesyo sa City Hall na pwede silang pumarada doon, ay the fact is bawal pa rin talagang mag-terminal sa kalsada. At sinasabi rin ng LTFRB na hindi pwedeng walang garahe o paradahan ang mga jeep na nakakuha ng prangkisa. Kaya lang habang nagtatalo sila, ay hindi naman din matuloy-tuloy yung clearing operation. At habang nagtatalo sila, nandun yung otoridad, nandun yung mga taga-NTPB, tuloy-tuloy din ang mga jeep na sa harapan ng mga otoridad ay nagpapabat, nagsasakay ng pasahero nila sa gitna ng kalsada at nagpapatraffic sa secondary road na yun sa Santa Cruz, Maynila. Pero nung huli ko, nagkasundo na rin lang yung Pasang Mazda at yung barangay, napapayagan silang pumarada doon pero dapat yung queuing ng jeep ay hanggang 3 jeep lamang. Hindi na itinuloy yung clearing operation. Umuwi na lang yung mga taga-MTPB na natuloy. Connie. So paano magiging monitoring nito, Mark, sa mga susunod na araw? 3 jeep lang mo ang pupwede, di ba? Paano kung mag-insist at dumating na naman si Ka-Obet para makiusap? Ang labo nga, ewan ko kung paano nila i-monitor yan, Connie, kasi sa fact na nandun yung mga taga-MTPB, nandun yung mga pang-reker, nandun yung mga magki-clearing operation, nandun yung barangay kapitana, tuloy-tuloy sila ng pagpapapat pagsasakay. Mayroon pa napakalaking karatula na nakalagay na loading and unloading sa area na yon. Pero tuloy-tuloy din. How much more? Na wala na dun yung magki-clearing operation, wala yung barangay captain, paano pa? Pero sabi ng MTPB, i-report muna nila ito sa kanilang opisina sa City Hall kung paano magiging decision dito, kung kikilalanin pa itong kasunduan ng Pasang Mazda ito at ng barangay o ipapatupad talaga yung talaga namang batas na bawal naman talaga mag-terminal doon sa kalye. Sa secondary road, it's alternate route ito pagka yung masikip yung Blooming Street, wala kang ibang dadaanan kundi sa daan na ito. At marami na rin sumbong sa barangay na hindi nakakarating agad yung mga bombero sa mga lugar na dapat nilang respondihan dahil nahaharangan ng jeep itong secondary road na ito ng Severino Reyes. Pero sabi nila, babalik-balikan nila at pag may decision na yung kanilang mga pinuno sa MTPB sa City Hall, papatupad nila yun, Connie. Oo, sana nga hindi maging malabnaw yung pagpapatupad dito sa batas. Maraming salamat, Mark Salazar.